Alright, so warm welcome po sa lahat ng ating mga nasa online, mga naka-live na tayo ngayon, at lahat ng mga nanonood ng video na ito. Okay, so andyan na, kita nyo sa ating screen. Ang ating theme for the whole month of March is knowing your Bible fully well. So, ang pinakasentro ng buhay ng Kristiyano ay ang Biblia. Knowledge of the Word of God is most important sa buhay natin. So, you have to know your Bible fully well. Everybody say, fully well. Pag sinabing fully well, talagang alam na alam mo, from cover to cover, alam na alam mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Hindi yung naniniwala ka sapagkat yun nakagisnan mo. No? Kasi, maaaring nagising kayo sa maling akala, sa maling paniniwala. Sabi ko nga nung nakaraan, ay, ito na yung nakagisnan ko eh. Hindi na ako, basta kung ano na lang yon, ito na yon. Sanay na ako dito, komportable na ako dito. No? Hindi ganon. Kasi, paano halimbawa kung nagising ka at ang bahay mo nasusunog? Hindi ka na gagawa ng paraan. Ay, nagising na ako, nasusunog. Diya mo na, masunog na ako dito. Hindi ganon ang tao, ano? So, gagawa ka ng paraan, aalamin mo kung bakit nasusunog ang bahay mo, paano ka makakalusot doon. So, yun yun. So, you have to know your faith. Why you believe what you believe. Bakit ka ba naniniwala sa pinaniniwalaan mo ngayon? Ano? So, why? Is it because nakagisnan mo na? Is it because yun ang palagay mo? Yun ang alam nilang tinuturo sa'yo? Ikaw ay binigyan ng Diyos ng sariling utak. Iba yung utak ng ibang tao, ng nanay, tatay mo, ng school. Iba lahat yon sa utak mo. Meron kang sariling disposition. Amen ba? So we have to know our Bible fully well. Last time, pinag-usapan natin ang tungkol sa Bible. What was the Bible? Yan ang pinag-usapan natin. Today, we're going to study how the Bible came to be. Next week, March 24, pag-uusapan natin how the Bible was canonized. What is canonization? Canonization and translation. And then yung biblical accuracy. So the whole March, yan ang topic natin. So pag-usapan natin today, how the Bible came to be. Pakinggan nyo ito ng mabuti dahil mas madetalyado ang ating pag-uusapan ngayon. So we're going to talk about the materials used to write the Bible. Yung papel na ginamit nila, pinagsulatan nila, yung dates kung kailan sinulat ang bawat book sa Bible. No? Mahalagang kapag-aralan ito. Sino sa inyo dito ang kaka-church nyo ay napakinggan na ito? Yan. Yung mga, siyempre, mga anak ko, pamilya ko dito. Pero yung iba sa inyo, maaring naisip nyo, oo nga, no? Tagal ko na nagsisimba pero hindi ko man lang nalaman ito. Paano ba nagsimula itong binabasa namin? Okay? So ngayon malalaman nyo the dates when the scriptures were written. The canonization of scriptures. Next week ko na ito i-discuss pero pahahapyawan ko yan ngayon. Konting sagi lang pero next week talaga yan. So let's go ahead. Pakibasa po. Basahin muna natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ready? Begin. All scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Ganda, no? All scripture. Everybody say all scripture. Ang scripture, ito yung mga scripts na mga sinulat noong mga original writers in Hebrew. Okay? Ang Bible kasi is primarily written in Hebrew. At yung iba konting Greeks, pero karamihan talaga niyan Hebrew at konting Aramaic. Okay? All scripture is inspired. When we say inspired, yung pagkakasulat nito, yung wisdom, yung knowledge and understanding na pagkakasulat nito, hindi nanggaling sa sariling sa pantaha o isip ng tao. Ito'y galing sa Diyos. May isang translation na ang sabi, breathed out by God. Inihinga ng Diyos ang kanyang karunungan doon sa mga taong ito. Alright? And then profitable daw ito for teaching what is true and make us realize what's wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So gabay talaga siya ng buhay. No? Mamaya awitin natin yung thy word is a lamp unto my feet. Sabi ni David,
Your word is a lamp unto my feet. Gabay ito sa aking landas. Okay? So, let's move ahead. I will go through the path of history. No? Kasaysayan itong aking ikukwento sa inyo, ituturo sa inyo the ancient materials used to write on. Ano kaya yon? No? Ito yon. Alright? Papyrus. Basa ng malakas. Papyrus. Papyrus. Ito yung, dito nang galing ang salitang paper. Ang papyrus ay isang reed plant, isang halaman. Yan, halaman yan. Mukhang damo lang sa atin, no? Wala masyado dito sa atin yan. Marami yan sa Egypt. Okay? Ang ancient history kasi ng Israel ay usually nagsimula sa Egypt yan eh. No? Si Moses na sumulat ng first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, lumaki siyang Egyptian. Siya ay pinalaking anak ng Pharaoh. So, doon ang galing ang mga high technology nung araw. Pati yung mga pag-imbento, pati yung mga panulat doon ang galing. Sinulat niya nung naging propeta na siya, sinulat niya na yung first 5 books of the Bible. At ito yung isa sa mga kauna-unang materials na ginamit nila nung natuto na ang tao magsulat. Okay, mamaya we'll go through the period of history kung paano talaga nangyari ang kasaysayan na ito. So, ganun lang siya ang itsura na, no? Kapag pinipitas mo, maliliit na halaman. Nakakita na ba kayo ng ganitong halaman? Parang wala pa, no? Mukhang damo lang sa atin. Alright. So, pag pinipitas nila, pinagsama-sama nila, parang palay, tapos binabanig nilang ganon, tapos yung isa naman, pinapatong na si babaw, binabasa ng tubig yan, binibilad sa araw, pag natuyo yan, tumitigas, nagdidikit na yan, no? Nagdidikit na sila. Tapos matibay na yan. Makunat na yan, hindi yan basta-basta nasisira. At pinaplat out na nila yan, at nagiging sulatan na nila yan. Okay? Diyan na sila kumukuha ng panulat, niro-rolyo nila yan kasi hindi naman uso yung mga technology ngayon eh. Sa sinusulatan nila yan, okay? At ang mga sulat nila, pansinin nyo po, nakikita nyo yung mga sulat nila dyan, lumalaki ba yan, oh? Mga more on drawing, di ba? Kasi pictograph, everybody say pictograph. Ang panulat kasi ng mga unang panahon ay more on pictures. Alright? Bago naging mga letra. Kaya yung mga itsura ng mga pictures na gano'n, kaya yung pangalan ni Yahweh, okay? Kamay yon, kamay na nakaganon yung anyway, saka na natin diniscuss ko na nakaraan yan, okay? So, pictograph yan. Hanggang nagkaroon ng scroll, nirorolyo nila, yun ang pinaka-book nila. Okay? At ang basa nila doon, parolyo ng parolyo, gano'n, ano? At walang numbers yun, walang verses. Ang Bible natin ngayon, madaling gamitin, may verses. Yung mga verses kasi sa Bible, nagsimula yan medieval period na, mga 12th century. Okay, mga 10 to 12th century hanggang 13th century AD. Alright? Bago dumating yung mga protestante. Sinulat yan, nilagyan nila ng verse. Okay, yung iba naman sinusulat sa bato, clay. No? Ayan, nakita yung mga pictographs na yan, no? Ikala mo mga letra, pero mga picture-picture na mensahe na yan. May sinasabi na yan sa kanila. May pinapahatid na. Ayan, hanggang nagsimula na yung mga letra-letra. Yung matulis na pointed object, dinidiin lang nila sa bato at sa clay, inuukit nila at message na yon. Mga pangmatagalang printing sa kanila sa bato nila sinusulat. Okay? Ang iba naman, nung maimbento na yung metal, ito gold plate ito. Sinusulat nila sa plate. Okay? So ito yung mga ancient methods of writing at saka materials na pinagsulatan noon. Primarily, ang Biblia sinulat sa papyrus. Okay, basically. Sige, masyado itong old eh. Yung mga bato-bato, mga later na yan eh. Okay? So sabi ko nga kanina, share ko sa inyo yung historical events. Paano nagkaroon tayo ng Bible? Paano dumating tayo sa punto na meron na tayong Bible ngayon? Okay? Alright. So, kagaganda ng Bible natin ngayon, kadaling basahin, at dami pang mga Bible helps na mga kasama, pero nung nagsimula ito, very primitive. Alright, so tingnan natin ang kasaysayan ng biblical records from start to finish. Okay, from start to kasalukuyan. So una, from the time of Adam hanggang sa atin ngayon, makikita mo, nandiyan na tayo ngayon. Yung background niya, pictograph din. Yan ang mga sulat nila nung araw. So we are here, 2000. Mapapansin nyo sa taas,
makikita nyo, every 2,000 years, more or less yan by estimation, may nagaganap na bago. Ganon kadalasan. Okay? So, nandito na tayo sa ikatlong bahagi ng 2,000 years ng kasaysayan ayon sa Biblia. Yung from the time of Adam to Abraham, from Genesis 1 to Genesis 11, chapter 1 to chapter 11, ito yung tinatawag na prehistoric age sa Biblia o antediluvian period. Diluvian, dyan galing salitang dilubyo, no? Bago ang tawag nito ni Noah, bago binaha ang buong daigdig. Okay, nagkaroon ng dilubyo, ginunaw ng Diyos ang buong mundo, the antediluvian, ang ibig sabihin nito, before the flood. Okay, so, yung Genesis 1 to 11, andyan yung from the story of the time of creation hanggang the time of Noah. Pagdating ng chapter 12 ng Genesis, ito na yung time ni Abraham. Dumating na si Abraham. So ang pagtataya ng mga scholars, mga theologians dito, ito ay more or less 2,000 years from the time of Adam to the time of Abraham. Ano? So diyan sa baba may nilagay akong konting, marami naman yan, pero meron kayo mapupulot dyan sa website. Hindi ko pala naibigay. Mamaya sa ating mga online viewers, ibibigay ko yung dalawang mahalagang links, no? Ipipin ito sa comment section at tignan nyo na lang later pag na-post na ito after our message. Okay, so magkaroon pa kayo ng more understanding tungkol dito sa time of the first 2,000 years of the world. Now, ano nangyari dito sa time na to? Ito yung time na ang sabi sa Bible, ang tatanda ng mga tao, ang tagal ng buhay nila. Si Methuselah ay umabot ng 969 years. Si Jared umabot ng 262 years old. Noah, 950. Si Adan umabot ng 930. Ang haba ng mga buhay nila. At ito po ay biblical account. Biblical account. Alam nyo ba na ayon sa kasaysayan, this is extra-biblical. When we say extra-biblical, wala sa Bible. Ayon sa history, no? Ayon sa mga nag-aaral ng history, na mas matatanda pa dito ang mga taong nabuhay nung unang panahon. Nakasabayan na, merong mga taong nabubuhay daw ng 1,000 plus years, 10,000 years old. Sabi nila. Pero hindi naman tayo naniniwala ang daigdig ay 10,000 years na. Okay? Kasi ang sinusundan lang natin ay ang Biblia, no? So ito lang yung time frame. So, alright? So, ito yung between Adam and Abraham. Pagdating sa kay Abraham sa Genesis chapter 12, ayan na, tinawag na si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, punta ka sa lugar na pagdadalhin ko sa iyo. Hindi alam ni Abraham saang lugar siya pupunta, tinatawag na pala siya ng Diyos. Alam nyo, at ating sa akin, pag kayo ay may calling, no, hindi nyo alam ang mga unang bahagi ng inyong calling. Basta't nararamdaman nyo lang may calling kayo. Si Abraham ganon, tinawag siya. Settled na siya sa kanyang lugar na kinaroroonan. Mayaman na siya doon. No? Biglang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, iwan mo yung lugar na yan. Dadalhin kita sa isang lugar na hindi mo alam. Si Abraham, lakad lang ng lakad, kasama ang kanyang buong pamilya, ang kanya, mga hayupan at kayamanan. Saan ba kami pupunta? Basta't punta lang sila ng punta. Then, sabi ng Lord sa kanya sa chapter 17, Abraham, gagamitin kita, I will bless you, I will have covenant with you, magkakaroon ako ng pakikipagkasunduan sa iyo, pagpapalain kita, pararamihin kita, ang iyong pamilya, at magiging malaking bansa ang iyong pamilya. Ito na yung bansang, hulaan nyo. Anong bansa? Bansang Israel. Okay? So, naging anak niya si Jacob, no? Sino naging anak ni Jacob? Si Israel. Okay. So, sa madaling salita, in short, kay Abraham nanggaling ang bansang Israel. While all the world, lahat ng bansa sa buong mundo ay ano?
pagano, pagan. Alright? So pumili si God ng isang tao, tamo, hindi choice ni Abraham ito. Tandaan natin, si Abraham ay pagan. One of the many pagans of the world. Ang kanyang papa, ang kanyang tatay, pagan din. Buong pamilya nila pagan. All of a sudden, tinawag siya ng Lord. So ang calling talaga, hindi choice ng tao. Nasusundan natin? Why you became a Christian, it's not your choice. Why you believe in Jesus, it's not because you believe in Jesus, it's because God called you, God blessed you, God has a purpose for you. Amen? That's why we believe in predestination. Naniniwala tayo na only God can destine us, can direct us where to go, what to do. Okay? And then, kailan nagsimula ang pagsusulat ng Word of God? Eto na. Yan, dyan na nagsimula ang Old Testament. Okay? Bandang kalagitnaan ng second millennium. Alright? The Old Testament period, the Old Testament era. Alright? So, from 1,500 years or 15th century BC, okay? 1,500 years up to 500 years BC, alright? So, yan ay period of 1,000 years isinulat ang mga inspired writings of the Old Testament Bible. Alright? So, madami ang mga sumulat yan. In the 5th century BC, the 39 books of the Hebrew Old Testament canon. When we say canon, ito yung sukatan. Ito yung sukatan ng pananampalataya ng mga Ebreyo, ng mga Hudyo. No? Na isulat yan, 39 books. Ang tawag dyan ay yung tinuro ko noong nakaraan, Tanakh. Okay? Composing the Nevi'im, the Ketuvim, no, lahat ng ito yung the law and the prophets. Yan, and the history. Buo na yan. So, kailan nabuo? Nung ika-5th century BC, 500 years before Jesus Christ came. Buo na. Ibig sabihin, meron na silang Bible during that time. Yun na yung sinusundan ng kanilang pananampalataya. Yun na yun. And then, anong sumunod na, ano yung mga Bible na yon, mga panulat na yon? Ito na yon. Book of Job, ito daw yung isa sa mga pinakaunang mga sinulat. The Book of Job, hindi nila malaman kung kailan talaga ito sinulat. No? Possibly 2,000 years before Christ o 1,500 years before Christ. Pero yung iba, napag-alaman ng mga historians kung kailan talaga sinulat. Ang Genesis, nagsimula siya about 1,445 BC hanggang 1,405 BC. Alright? So lahat ng yan, sinulat yan ni Moises. So yan yung mga petsa kung kailan sinulat. O yan yung mga taon pala. And then, Book of Ruth hanggang kay Esther, ayan na. Mga 931 BC onwards na, palapit na ng palapit sa time ni Jesus, hanggang sa Hosea, hanggang sa Malakay. Ang Malakay ang pinakahuli, sinulat siya 465 to 435 BC. Pansinin niyo yung lagi natin binabanggit sa Malakay. Ano yung lagi binabasa sa Malakay? Malakay 3:10. Tungkol sa offering. Nagagalit na ang Diyos sa kanila. Sa tinagal-tagal na ninyong mga mananampalataya sa akin, ang utos ko, hindi nyo sinusunod na mag-tithes kayo, hindi kayo nagta-tithes. No, pinapagalitan niya itong mga Hudyo. Okay? Tandaan natin, ang Malakay hindi para sa mga hindi Hudyo. Ito ay para lang sa Hudyo. Okay? Alam niyo ba itong time na ito, ang Diyos ay pinaparusahan ng Diyos ng bansang Israel? Kaya ganun ang mga pananalita ng Diyos sa Malakay. Pinaparusahan siya. So, yan yung kwento dyan, ano? From 1,500 to 500 years, isinulat ang Old Testament. What happened next? Nagkaroon ng 400 years of silence. From 400 BC hanggang year 1 na pinanganak si Jesus. Hanggang dumating si Jesus at 400 years, itong period na ito, itong span of time na to, silent years. Ang ibig sabihin ng silent years, ang Diyos hindi nagsalita sa mga tao. Walang mensahe. No prophets raised, wala nang mga propetang bago, no?
Hindi, tila baga ang Diyos ay nanahimik sa tao. Hindi kamukha noon, nangungusap ang Diyos sa magitan ng mga propeta. This time, wala nang bagong propetang ni-raise si God. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? This was the period kung saan pinalo ng Diyos ng isa sa pinakamalupit na hagupit, ang bansang Israel. No? Sa history, mababasa nyo, sa world history, totoong-totoong nangyari ito noong 586 BC. Ha? Ha? Ang Israel was taken into captivity by the Babylonian king Nebuchadnezzar. Alam niyo siguro yung kwento na yon, no? Alright? Sa 2 Kings chapter 25, mababasa ang kwento dyan. At totoong nangyari yan kasi ni-research ko sa CNN, nilabas nila yan, yung kwento ng 586 BC na taken into captivity ng Babylonian king ang buong bansa. Ang nangyari sa bansang Israel dito, pinalaya sila sa kanilang lupain, hinakot sila ng mga Babylonian forces to the land of Babylon, na ang hari ay si King Nebuchadnezzar. Lahat ng baby, lahat ng hayop nila, lahat sila. Yung iba may mga swerteng nakalusot, no? Most Jews were in captivity while some have fled to neighboring countries for refuge and safety. Others may have sought shelter. Nagkalat-kalat na sila. Hanggang naging empty na ang Israel. Alright? Naging barren land. Naging tuyot. Na may kwento diyan, prinitch ko ito noon sa sa Don Antonio, sa QC, na ang Diyos dahil walang tao sa Israel, no? Parang nagsasalita lang sa empty land, sa mga bundok, sa mga lupa, ganoon. Nakita mo itong lugar na to ay empty kasi wala na ang mga Israelites. Ang mga Israelites ay naging alipin na sa bansang Babylonia. Alam niyo kung saan itong Babylonia ngayon? Meron kayo idea? Saan ngayon sa bansa, sa kasalukuyang mapa? Iraq. Iraq area. Kaya yan, yung lugar na yan. Yan ang Babylon ngayon. Kaya si Saddam Hussein, sinasabi niya, siya daw ay apo ni Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. So, alright. So, ito ngayon. Naging alipin sila for how many years? 70 years. 70 taon. So, ganun yan, nawala ang bansang Israel sa panahong ito. God was silent. Hindi sila tinulungan ng Diyos doon. Inayaan lang sila ng Panginoon. Yung iba napunta sa ibang mga neighboring countries. Nagkalat-kalat na. Yung iba napunta sa Egypt. Alright? So, maraming napunta sa Egypt. Kasi mas kabisado nila yung Egypt, mga tumakas para hindi mahuli ng mga Babylonian forces. What happened next? Pagdating na ika-3rd century, 4th century yun 400 years. Pag-usod ng konti, sa ika-3rd century, 100 years later, translate na nila ang Old Testament Bible into the first translation na tawag ay Septuagint. Everybody say Septuagint. Sa Latin, Septuaginta. Okay? Septuagint, ito ay, ang ibig sabihin ng Septuagint ay 70. 70 tao. Actually, mga 72 yan na mga scholars galing sa iba't ibang mga tribes of Israel. Okay? Para i-translate itong Hebrew Bible into Greek. Kasi, Greek na ang salita ng mga panahong yun. Sa ibang lugar, Greek na ang salita. Hindi nila maintindihan ang Hebrew. So yung mga Israelites, mga Jews na napunta sa Egypt, translate nila ito sa lugar ng Egypt, sa Alexandria. Okay? So ito yan, So they translate, the Septuagint is the very first translation of the Hebrew Bible to Greek for Greek-speaking Jews living in Alexandria, Egypt. Kailan ito translate? 3rd century BC. Kaya nagkaroon na ng Greek during this time. Okay? Yan ang kwento dyan. Kasi during that time, ang salita noon, pawala na mga Hebrew language Ang salita nagiging moderno na. Ang modern language na ginagamit ay Greek. Kaya
Kaya mas binabasa na nila ang Greek. Alright? So, may sumunod na nangyari. 200 years before Jesus, isinulat ang Apocrypha. Sino sa inyo ang nakarinig na ng Apocrypha? Narinig nyo na yung Apocrypha. In the 2nd century, the Apocrypha was written but not recognized by the Jewish leadership. Ano itong Apocrypha? Nung tinranslate ng mga Hudyo ang Old Testament into the New Testament, meron namang ibang nagsusulat na din ng mga kwento, na mga natutunan nilang kwento from the old, at ginawa na rin itong reading materials noong unang panahon. At napasama ito sa mga translation ng Greek sa Septuagint. Napasama itong mga apocryphal books na to. Mga hindi kasama originally noong time na sinulat ang Old Testament. Kasi sinulat ito 200 years BC na, later time na. Now, bakit ko ito kinukwento? Kasi meron itong kaugnayan sa kasalukuyan nating Bible. Doon yan sinulat. Alright? So, pero hindi ito tinanggap ng mga Hudyo. Kaya hindi nila ito sinasama at binabasa sa kanilang mga pagtitipon. Kasi wala itong iniwan sa mga historical books. Halimbawa, sa bahay, marami tayong mga libro, di ba? No, may mga iba tayong mga libro, magaganda. Gaganda ng mga books natin na very inspirational. But it does not mean na kung inspirational itong mga books na ito, ay Bible na rin ito. Hindi. Okay? Iba pa rin ang inspired Word of God. Sacred kasi yun eh. Sakra. Everybody say sakra. Sacred. Diyan galing salitang sakramento. So, ano-ano itong mga apocryphal books na to? Ayan, si Baruch, Tobit, Judith, Sirach. Actually, madami ito eh. No? Ito na yon. Ayan, nakikita niyo yan. Sample ng apocryphal books. Meron ako nito dati. Okay? So, ito'y sinulat, yung 6th century, ito'y hindi certain. 2nd century, most of them. Alright. So, ang ibig sabihin ng apocrypha sa Griego ay apokryphos, na ang kahulugan nito ay sikreto, secret or hidden. No? Hindi siya ginagamit ng mga Hudyo nung unang panahon. Alright? Ang ibig sabihin ng apocrypha is spurious o fake works, fake writings, have errors at may mga inconsistencies, not recognized as divinely inspired scriptures, ang apocrypha. Okay? Susundan natin. Alright. So, isinulat ito at napasama sa Septuagint. Bakit ko inuulit-ulit itong Septuagint ito? Kasi dyan ang galing ang ating mga translations ngayon. Kaya you have to know the Bible fully well before you believe the Bible. Okay? So, yan ang nangyari. Hindi lang yan, meron pang pseudepigrapha. Ang ibig sabihin ng pseudepigrapha ay it refers to books that falsely claim to be written by someone other than the true authors. Sinulat ng ibang tao pero sinasabi niya na ako si Enoch na nagsusulat nito. False. Ano? Pero ang panulat niya, akala mo Bible din ang pagkakasulat. No? Yan yun. Ang isang kilalang example dyan ay the Book of Enoch. Sino sa inyo nakarinig na the Book of Enoch? Punta kayo sa YouTube, type nyo Book of Enoch. Maa-amaze kayo sa mga... Oo. At yung mga nakasulat doon ay historical din, no? Paano nagsimula ang mga religion? Paano pinapaliwanag doon ng mga higante? Paano nagkaroon ng fallen angels? Paano doon? May ibang mga pagkakaiba lang siya sa mga nasusulat sa Biblia, pero ma-inspire. Kaya nga, ang sinasabi ng iba sa YouTube, the lost part of the Bible daw ito. Pero ang totoo nito, ito ay pseudepigrapha. Bakit pseudepigrapha? Ang isa sa dahilan o pinaka-main reason, sinulat kasi ito, kailan sinulat ang Book of Enoch? 3rd century na. Pero ang kinukwento na nagsulat nito, beginning of the world pa.
Panahon pa nung prehistoric period, panahon pa ni Adan, panahon ni Moises, hindi panahon ni Moises, panahon ni Noah, yung prehistoric period, yung antediluvian period. Saan niya galing yung idea yun? At sinasabi niya na ako si Enoch. Nabuhay ulit si Enoch noong 3rd century. Patay na si Enoch noon eh. Naintindihan natin? Falsely claim na siya si Enoch, siya yung writer. Okay? Kaya pseudepigrapha, madami yan. The letter of Aristes, the Testament of Job, ano pa ba? Pati yung Gospel of Mary. May mga kwento pa nga dyan. Dami kayo mapapasa na si Mary daw ay merong si Maria Magdalena, naging asawa daw ni Jesus at nagkaanak pa sila. Mga ganon, ano? Pseudepigrapha. Tandaan niyo yung term, Pseudepigrapha. Ayan. Mga dates of writing, dyan na kukuha yan. So alam nyo na ngayon, mga binabasa nyo. Ayan. Gospel of Thomas, Gospel of Judas. Si Judas, nagsulat din pala ng Bible. Pero hindi si Judas yun. Alright. So ito yung Book of Enoch bilang isang mga example natin. Pati ako, nahirati ako sa pagiging interesting talaga nitong kwento ng Book of Enoch. Ako'y naniniwala na there are some truths in the Book of Enoch. May mga katotohanan. Ano? Ang ilang mga nakasulat doon. Hindi lang ito pwedeng maituring na parte ng Bible sapagkat ito ay nagsisinungaling yung writer nito na hindi naman siya si Enoch. Kung sino man siyang nagsulat. At sinulat siya nitong bandang huli na lang. Naintindihan natin? Alright. Ano ulit yung pangalan ng mga panulat na to? Read it loud. 1, 2, 3, go. Pseudepigrapha. Pseudepigrapha. Okay, alam niyo na. So, merong apocrypha, merong pang pseudepigrapha. Okay? Ito ay Latin na term. Kung di ako nagkakamali. Next, so yan dumating na ang time ni Jesus. Ito na tayo. So, the New Testament had come. Ayan. Old Testament era, New Testament era. Pag-usapan natin ang naganap ng 1st century in relation to the Bible. Okay? 1st century AD. Ano ba yung mga nangyari dyan? First, na isulat ang Gospels at ang mga epistles. Ito yung mga New Testament books of the Bible. Na isulat yan. Kailan yan sinulat? Sinulat yan noong 50 AD. Mga namatay si Jesus, 33 years old. So 50, lumalabas na mga 15 years later, 18 years later, 17 years later, sinulat ni James ang kanyang mga panulat and all the rest of the New Testament Bible. Pagkakasunod-sunod ito base sa taon ng pagkakasulat. Ang pagkakahanay-hanay kasi, pagkakasunod ng table of contents kasi sa Bible ay hindi base sa taon kung kailan sinulat. Ito'y base sa kategory noong panulat. Kung gospel ba yon, kung epistle ba yon, mga ganon. So, yan ang nasa Bible. So, pero dito, based on the date they were written. So lahat ng panulat ng Biblia, ng New Testament rather, ay agad tinanggap na Word of God. Kaya yung 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, yung mga epistles of the Apostle Paul, agad-agad, tinuring na agad-agad itong Word of God o inspired Word of God noong unang panahon. Alright? Ito na yung kanilang Biblia noong unang panahon. Alright? Yan na talaga ang pinaka-Bible nila. At yung Old Testament, reference na lang yun. Kasi ang sinusunod na nila ay yung turo ni Pablo. Alright? So, eto na yan. So, dumating ng 1st century, from the first 100 years, from 50 AD hanggang 100 AD, isinulat. So, for the span of 50 years, sinulat ang New Testament books of the Bible. What happened next? Talon tayo sa 4th century, 400 years after Jesus' death. In the 4th century, Saint Jerome, narinig nyo na si Saint Jerome? Tinawag siyang, binenerate siya as saint, dahil siya kasi ang isa sa mga pangunahing figure ng Biblia. Bakit? Siya ang kauna-unahang nag-translate ng Hebrew at saka Greek, yung Septuagint. Translate niya into Latin.
para maintindihan ng mga Latino, ng mga bago. Alam niyo ba ang salitang Latin? Ito ang isa sa pinaka-original na word na language sa buong mundo. Ito ang universal language ng araw, no? Wala pa ang English. Ang English alphabets, ang English words galing yan sa Latin. Na yung U ngayon, V talaga yon originally. Nasusundan natin. Kaya pag may nababasa kayong mga Roman numeral sa building, no? Yan kasi ang original noon. So, yan yon, Latin. Now, si Saint Jerome, ang isa sa pinakasikat noon dahil scholar ito, expert siya sa Latino at saka sa Hebrew at Greek. Ang galing ng taong ito sa pinatranslate ngayon sa kanya para mas madaling intindihin ng bagong Christianity. Take note New Christianity religion nung unang panahon. Ang bansang Roma kasi, ito bigyan ko kayo ng konting kwento niyan. Ang bansang Roma ay pagan nation from start until na dumating sino yung emperor nila na naging hero sa kanila? Constantine the Great. Nung dumating si Constantine the Great na nakakita ng vision daw sa heaven ng cross at mananalo daw siya, ang sabi doon, in this sign you conquer. Naniwala si Constantine the Great na sa magitan ng krus na ito, mananalo siya at nilupig niya lahat ng kaaway niya. Kaya ipinag-utos niya sa buong bansa, sa lahat ng troops, lahat ng mga armies at lahat ng tao, mula ngayon sa araw na to, Kristiyano na tayo. Pinauso niya yung binyag. Sige, binyagan lahat ng tao at yung mga ipapanganak, binyagan din. Doon nagsimula ang baptismal ng baby. So, pinauso niya. At lahat, palitan na lahat ng yan. Tanggalin na yung mga pangalan ng mga pagan gods natin, palitan natin ng mga pangalan sa Bible. So ngayon, anong nangyari? Naging Christian na ang Rome. Tuwan-tuwa ang mga Kristiyano kasi during that time, punong-puno ng persecution. Basta Kristiyano ka, pinapatay ka. Basta Christian ka, believer ka ng New Testament, ng mga sulat ni Pablo, huhulihin ka, papatayin ka, at aagawin ng mga properties mo, ipipersecute ka. Pero nung dumating si Constantine the Great, natapos na ang persecution na ito. At ang mga Kristiyano ay nag-flourish na throughout Rome and throughout the world. No? Sumikat na sila, nakilala na. Ngayon, kailangan nilang magkaroon ng Bible ng Kristiyano. Kasi ang kanilang binabasa lang ang mga pagan books. So, pinag-utos ngayon kay Saint Jerome, i-translate mo ito sa Latin para ito ang ating susundan. Ay na, translate niya ng 4th century. Dito na din nagsimula sa panahon ni Constantine the Great ang Roman Catholicism, ang pagkakaroon ng Katoliko. Sa madaling salita, noong 398 AD, no? Ito ay idineklara, isinulat ni Jerome at ito na ang Bible na binabasa ng mga Hudyo, ng mga Latino at mga Romano nung unang panahon. Itong Bible. At ito, nung translate ni Jerome ang Septuagint, yung 39 books of the Old Testament, yung Tanakh, yung Hebrew, translate yan. Maganda pagkaka-translate niya. Na-translate din niya, na isama niyang i-translate ang Apokrifa. Kaya tuloy, ang mga Katoliko ay naniniwala sa Apokrifa. Kaya ang Catholic Bible ay may nakasingit na Apokrifa sa gitna ng Old Testament at New Testament. Alam niyo na ang kwento? Nasusundan niyo. So, ngayon, dahil iba kasi ang teaching sa Apokrifa, ma'am, bigyan natin ng konting yan. So, yan yung takbo ng kasaysayan. So, ito na naging official Catholic Bible beginning the 4th century. Tanda natin, wala pa yung mga born again na yan, wala pa yung mga fellowships na yan, no, wala pa tayo, wala pa yung mga ganyang protestante, wala pa yan. Katoliko pa lang ang pinaka-main religion ng lahat sa buong Europa, sa buong Asia, hanggang si Magellan noong ika-15th century, pumunta pa nga dito at inintroduce sa atin ang Katolisismo, etc. At sino pa ba? Si Christopher Columbus, no? Si Magellan pumuntang Pilipinas, Columbus pumuntang Amerika, he discovered the United States at inintroduce din niya ang Katolisismo doon, etc. So, ito yung kwento. Okay? So, ang Latina o Latin Vulgate,
na Bible na sinulat noong 4th century sa salitang Latin ay Biblia Sacra Vulgata, na ibig sabihin Latin Vulgate Bible. Ang ibig sabihin lang niya, kung tatagalogin mo yan, ay banal na kasulatan sa karaniwang salita. Okay? Yung simpleng madaling intindihin na salita ng mga tao noon. Yung Hebrew language. Yan ang panulat ni Saint Jerome. Yan. Okay. So, ganun nangyari. Yun ang kasaysayan. So, yung Bible na meron tayo ngayon ay dalawang klase. Now, anong sumunod na nangyari? Ang sumunod na nangyari, 400 years yun, di ba? 4th century. Pagdating na ika-5th century AD, alright, nagkaroon na ng Dark Ages. Sino sa inyo nakarinig na ng Dark Ages? Yan. Tinuro ko na rin to before. The Dark Ages, 1,000 years Dark Ages from year 500 AD to year 1,500 AD o 15th century. Bakit tinawag na Dark Ages? Kaya tinawag na Dark Ages ay sapagkat mahigpit na ipinagbawal ng iglesyang ng iglesia ng simbahan Katoliko ang pagbubuklat o pagbabasa ng Biblia. Bawal magbasa ng Biblia, tanggalin lahat ng Biblia, huhulihin lahat ng mga Biblia sapagkat ang pinaka-Biblia na ay ang simbahan. Kung ano yung sasabihin ng pari sa simbahan, yun na yung susundan ng iyong pananampalataya. Naniniwala ang simbahan noong ika-5th century, nakalimutan ko yung pangalan ng Pope, dineclare nila na ang simbahan na ang pinagpapahayagan ng Diyos ng mensahe sa mga tao. At lahat ng paliwanag, labas sa paliwanag ng simbahan ay heretical. Pag sinabing heretical, ito ay masama, ito ay kulto, at ang taong kulto ay dapat patayin. Kaya lahat ng hindi naniniwala sa simbahang Katoliko noon ng panahon, pinapatay, sinusunog. Tinatali sa poste, sa gitna sa kalsada, pagkatapos, lagyan ng mga kahoy, sisilabang ka ng buhay. Kung pamilya kayo, pila kayo doon, isa-isang poste kayo, susunugin kayo ng buhay. Bilang tanda sa mga taong heretical na hindi naniniwala sa simbahan, pinapatay kayo. Dark Ages to. Wala na silang Bible, pinapatay pa sila dahil hindi sila naniniwala sa simbahan. Pag hindi ka sumunod sa simbahan, ganun ginagawa, no? At wala kang karapatang mag-question sa mga pagkakamali ng simbahan. No? Kung ano yung tingin mo, mali ito, hindi ito makatao, hindi mga ganun, wala kang karapatan nun. So, kontrolado ng simbahan ang lahat ng mga tao, pati ang mga hari ng iba't ibang bansa. Ganun katindi yun. Lahat ng kings ng iba't ibang bansa bow sa Pope. Kaya ang Pope ay tinuring na vicar of Christ, kapalit ni Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Pope, mas makapangyarihan sa hari. Pag sinabi, dito nila inilabas ngayon yung teaching na purgatory. Okay? Para ipatayo ang simbahan, ang Basilica of Rome, yung St. Peter's Basilica, yung magarbong malaking pinapakita taon-taon na St. Peter's Basilica sa Roma. Alright? Para mapunduhan ito, okay? So ang ginawa ngayon, nagpalabas sila ng teaching na ang lahat ng magkakaloob ng donasyon o pera, para ipagdasal ang mga kaanak nilang namatay na kasalukuyang nasa purgatorio. Okay? Ipagdadasal, gaano man kalaki ang ibibigay mong pera, ganun din ang sukatan para mabilis silang makaahon mula sa purgatorio punta sa langit. Kaya yung mga kings ngayon nagbibigay ng limpak-limpak ng salapi, daming pera na Vatican. Alam niyo bang may mga nagsasabi na mas mapera pa ang Vatican kaysa pinakamayamang tao at pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sabi nila. At bawal kasing i-divulge, ilabas sa public at walang tax yun. Lahat ng yun. So, doon pumupunta kaya napakayaman yan. So, Dark Ages, kontrolado ng simbahan ang paniniwala ng tao, walang Biblia at ang Biblia ay nakatago, sila lang ang nagbabasa, yung mga pari lang. At ikaw ay punta ka sa simbahan, makinig ka kung ano ituturo sa iyo, tama o mali, huwag ka magko-question, yun ang paniniwala mo. Kaya ako, nabutan ko yun. Sino sa inyo nakaabot na nito? Na bawal magbasa. Kung Katoliko ka ba,
Bawal ka magbasa ng Bible. Talagang sinasabi yun. Kung Katoliko ka, bawal ka magbasa ng Bible, makinig ka lang sa simbahan. Ganun yun. Naabutan nyo ba yun? Ngayon, hindi na uso yan. Hindi nyo na naabutan yan. Alright, Dark Ages. Everybody say Dark Ages. Hanggang 15th century ito. No? Mapapanood yung medieval wars, yung mga gera ng mga sinaunang panahon na may mga Katoliko, na may mga krus sila. Ang kanilang mga shield may mga krus. Ito yun, mga Katoliko yun. Nakikipagpatayan sila sa mga hindi Katoliko, mga pagano. Medieval times. Ang ganda panoorin ng mga totoo to, ng mga pangyayaring ito. Alright? Kasi history yan eh. So, anong nangyari? Bakit hanggang 15th century lang? Anong kasunod? Palagay nyo, anong kasunod nangyari after the 15th century? Pagdating na ika-16th century. 15th century pa lang. Kailan pumunta si Magellan sa Pilipinas? 1521. So, 1521. Ito yon. Ito yung time na nagkaroon na ng Protestantismo. Sa katauhan nino, Martin Luther. Okay, napansin niya, binasa nila, nagbasa sila ng Bible. Sino si Martin Luther? Siya ay pari. Basa niya ang Bible, sabi niya, ang daming mga sinasabi sa Bible talaga na mali, na iba ang aming mga tinuturo sa tao. Nagkaroon siya ng conviction ngayon. Naniniwala ako kay Jesus. Sige, masusundin ko itong Bible kaysa sa simbahan. Nag-revolusyon siya ngayon. Ayun na, napumrotestante na siya ngayon. Nagpo-protesta na siya ngayon at nagkaroon na siya maraming tagasunod. Doon na nagsimula ang Protestantism o Reformation movement. Ayan na, Protestant Reformation dumating na nung ika-16th century. Okay? So, pinatranslate na nila ngayon ang Bible. Nagsimula ngayong matranslate ang Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate na sinabi ko kanina. Translate na ngayon ito into English. Yun na yung King James Version, translated 1611. Para kay in honor of King James ng Inglaterra. Alright, so yan yung King James Bible. At ang King James, palibasa kasi ang Latin Vulgate may kasamang apokrifa. Ang King James noon may kasamang apokrifa. Kaya yung King James noong araw, ngayon kasi mga later translation ng King James wala nang apokrifa, tinanggal na yan eh. Pero yung mga previous translations nung araw ay may kasama pang apokrifa, kaya ginagamit pa yan ng mga Katoliko nung araw sa mga English-speaking Catholics. Okay? Pero galing yan sa Protestant Reformation. Itong Protestantism, ito ang nag-spark ng pagbabago ng faith ng mga tao. Mula nung 16th century. Bakit? Kasi sa mga pinakitang mga kamaliang turo ng simbahang Katoliko na wala sa Biblia, namulat ang tao ngayon sa katotohanan ng Biblia, kaya nagkaroon na ng Reformation. Baguhin na natin ang paniniwala natin, ibase na natin sa Biblia, dumami na ang printing ng Bibles, na-invento na rin ng 15th century ang printing machine. Na-invento na. Tapos, kaya dumami na mga printing press, dumami na mga printing ng mga literatures na ito, nagkaroon na ng mas malawak na understanding ng mga tao. Kaya yung ibang mga Katoliko, naglilipat na sila sa pagiging Protestante. At ang mga kauna-unahang Protestante noong unang panahon ay mga Baptist. Silang isa sa mga kauna-una, mga Baptist at saka mga Presbyterian at mga Lutheran. So sila ngayon ang humahawak ng Biblia na to. Ang mga kings nagsipaglipatan na din. Alright? Naging Protestante na sila, kaya lumakas sila. Ngayon, nagtipon ngayon ang mga pinuno ng simbahan para labanan ang Protestantismo. Kasi na-overthrow na sila ng dami ng mga nagiging Protestante. No? At nababawasan na rin ang kita ng simbahan. Alright? So napupunta na sila sa pagiging Protestante ngayon. So, nagtipon ngayon sila, nag-meeting. Ano nangyari? Inilabas nila ang Deuterocanonico. Everybody read this. Once again, ready, go. Deuterocanonico.
Ayan. Mga terms, ano? Maganda ito eh. Meron kayong natututunan eh. Deuterocanonico, merong apokripa, merong pseudepigrapha, merong deuterocanonico. Ah, nilabas nila. Ano itong deuterocanonico? Deuterocanonical books. Ha? Ano to? Alright. Yung apokripa, listen carefully. Yung apocryphal books ay dineclare nila na inspired word of God. Matagal na itong hindi pinaniniwala. Dahil dito, tinanggal ito sa Biblia ng King James Bible. Kasi diniklara ng simbahan na ito daw ay apocryphal, ito daw ay deuterocanonical. Pag sinabing deuterocanonico, ibig sabihin ito second canon. Ang first canon kasi yung mga nakasulat lang na Old Testament at saka New Testament. Naglagay sila ng second canon. So, ang meaning ng deuterocanonico ay second canon. So, pakibasa. Sabay-sabay Ready? Go! Ratified as Deuterocanonico Second Canon by the Vatican during the Catholic Council meetings in Trent, Italy in 1545 to 1563. Okay. Ipinaglaban kasi nila ang katuruan ng simbahan mula pa nung una na hindi mali. No, nagkaroon ng mahigpitang debate nung unang panahon sa mga protestante. No, hindi mali ang turo ng simbahan. Kasi noon pa man, nasusulat na sa Biblia. Anong Biblia? Ang Apokripa, ang nandoon nakasulat ang ano-ano? Ito yung mga apocryphal books. Yan. Susanna, Judith, Additions to Esther, Bel and the Dragon, Prayer of Manasseh, First and Second Maccabees. Dami niyan, ano? Ano-anong mga nakasulat doon? Eto. The Apocrypha has different doctrines and practices than the Holy Scripture. Purgatory, dyan ang galing. Teaching of purgatory. Prayers for the dead, na ipagdasal mo ang namatay, dyan galing. Mga pre-existence of soul, na bago pa daw tayo pinanganak, buhay na tayo dati pa. Kaya naniniwala ang mga Katoliko na ang tinatawag na reincarnation sa iyong next life. Kasi yung life lang daw natin ngayon ay galing ito sa life natin before, pre-existence of soul. Dito galing ito mga teachings na to. Wala ito sa 39 books of the Old Testament at saka sa New Testament. Dito galing. Now, in order to prove para kontrahin ang mga protestante na hindi mali ang turo ng simbahan, huwag kayong mag-alisan sa Katoliko, no? Huwag kayong lumipat sa mga protestante, mga sinungaling na protestante yan, no? Sinisiraan lang tayo. Alright, kinakailangang i-prove nila na hindi bogus ang paniniwala at teaching ng simbahan. At ang tanging makakapag-prove lang nun ay ang apocryphal books. Now, para maging official book ng simbahang Katoliko, kasi never na naging official books ng simbahang Katoliko ang apocrypha. Para maging official book at maisama talaga sa Catholic books, Catholic Bible, ay kailangang i-declare itong canon. Kaya naging second canon or deuterocanonico. Susundan natin. Sundan natin ng kwento. Okay. Deuterocanonico noong 16th century. Alright? Kaya hanggang ngayon, meron pa ring teaching ng purgatory. Okay? Meron pa rin lahat ng mga teachings na yan sapagkat noong 16th century, akala mo, inihabol lang yun. Huli, inihabol na. Alright? Now, anong sumunod na nangyari? Mula noong 16th century, napag-alaman na talagang maling-mali ang mga teachings na to. Alright? Tuloy-tuloy ang Protestantism, dumami na ang Baptist, nagkaroon na rin ng iba't ibang mga biblical religion sa buong mundo hanggang dumami na pagdating ng ika-20th century. Eto na tayo. 20th century, nagdatingan ang mga Pentecostals, doon lang tayo dumating. Doon lang dumating ang mga born again, 20th century na. So pinakahuli tayo ng mga grupo doon na nagdatingan yan. All right? So for the whole span of 400 years again. 400 years silent years. Ngayon nagkaroon na from 16th century to the present, nagkaroon ng 400 awakening years.
Mahilig si Lord sa mga numbers, 400 years. Ano kaya ang next ng year 2024? Di natin alam. Baka naman second coming na. Who knows? Di natin masasabi talaga. Something might just happen at any time. Amen? Ready ka lang. Wag lang tayo maging masyadong worldly kasi kinakailangan maging ready lang tayo sa Panginoon. We need to know God's word. We need to meditate the word of God. We know the truth better now than they ever had in the past, yung mga tao in before. All right? So we know better ngayon. We're more mature believers ngayon kaysa sa mga mature believers ng unang panahon that they did not have this information. Ngayong alam na natin ito, kailangan tayo ay ready. So ito yung Protestant Bibles. We only have 66 books in our Bible. Kadalasan ginagamit ngayon ay NIV. Alright? Hindi na ang King James Bible. May mga Kristiyano pa rin. They stayed on the King James Bible. May mga ilang errors din kasi ang King James Bible. Next week, ituturo ko sa inyo ang mga translations naman. Translation. Aling translation ba dapat ang gagamitin natin? At bakit itong translation na ito, anong pagkakaiba nitong mga versions na ito ng mga Bible? Mahalaga ito sa inyong pagpili ng kung aling Biblia. So, ang Catholic Bibles ay naglalaman ng 73 books. Dati kasi, madami yan. Lampas pa sa 73. Habang piniprint nila ang kanilang mga Bible, may mga napansin sila doon sa Apocrypha, binabawas-bawasan na, huwag na natin itong isama. Huwag na natin itong isama. Bell and the Dragon, huwag na natin itong isama. May mga tinanggal sila doon eh. Okay? So may mga, di ba sila, nakatatlong version na kasi ng translation ang mga Catholic Bibles. Kaya naging 73 na lang dati, mas madami yan. Alright, that's the history of our biblical legacy. Okay? So, itong isang amazing fact na hindi mapasusubalian over so many years. The 66 book Bible is written in 3 languages, Hebrew, Aramaic, and Greek, by over 40 authors from 3 different continents, Asia, Europe, and Africa, in a span of 1,000 years, more than 1,000 years, and yet found to be without contradictions and inconsistencies. Kaya ano yung sabi natin last time? The Bible is what? Infallible and inerrant. Okay? Nasa na? Okay? Hindi nagkakamali, walang pagkakamali. Kahit madami ang sumulat. Nagkagulo-gulo lang nung sinamahan nila ng Apocrypha. Okay? So, dapat alam natin ito. Alright? So, tapos na tayo sa ating how the Bible came to be. Next week, ang canonization nitong mga mga books na to, and then yung ating translation. So, part of what I have just mentioned to you today ay babanggitin ko rin next week. So, isa sa mga importanteng itatopic ko din ay yung sa March 31st. Okay? The Biblical Accuracy Certified. Okay? So, purihin ng Panginoon. Sandali tayong manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa kaunting panahon ng aming pagpapahayag. Ikaw Panginoon Diyos ang nagdagdag ng aming kaalaman at nagpalawak ng aming munting karunungan at upang lumakas ang aming pananalig sa iyo at sa iyong salita, Ama. Maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Hayaan mo lahat ng mga nakapakinig, nakapanood o kakapanood ng aming pagpapahayag ngayon ay magkaroon, Panginoon, ng kamulatan sa iyo at sa iyong salita. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos. Hayaan mo i-cherish namin ang iyong salita more than ever. Magkaroon kami ng sariling Bible talaga namin at ang bawat isa, Panginoon, na wala pang Bible. Maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Aming tinatalaga at pinapuri ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin at sumusubaybay. Tapos na po tayo. Don't fail to follow us on Facebook. And i-like nyo po, i-share nyo ang ating Facebook page. At subaybayan nyo ang ating mga videos sapagkat marami kayong matututunan dito. Alright, maraming salamat sa lahat sa inyo. God bless you all. Kay Miss Joy Salubayba,
special mention lang, okay? Anak ko yan sa my daughter in faith. Siya ay sa Bulacan. Salamat sa iyong pagsusubaybay at share mo yung ating mga teachings. Purihin ang Panginoon sa iyo, sa iyong buhay at sa lahat ng mga viewers natin. Alright? Purihin ang Panginoon. Thank you. God bless you all. Till next week.